Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Diyos. Si Jesus, ang kanyang dugo sa akin tumubo. Hallelujah. Pag-ibig niya'y tunay na walang papantay. Sa akin ay pumapatnubay. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos. Si Jesus sa buhay ko ito, ang tunay na bumago. Pag-ibig niya sa akin at sa'yo, tunay na wagas na di na mabago. Muli po, isang maulan na gabi, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pag-asa ng buhay sa'yo natagpuan. Pag-ibig mo, Jesus, aking nakamtan. Praise God. Magandang gabi po. Si Jesus sa buhay ko ito, ang tunay na bumago. Pag-ibig niya sa akin at sa'yo, tunay na wagas at di nababago. Kamusta na po bawat isa? Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Medyo maulan po rito pero nagpapasalamat po tayo. Taglay pa rin natin kalakasan ng Diyos at ang patuloy po na kanyang pagpapagaling, kalinga at ang buhay na walang hanggan. Good evening po sa bawat isa. Praise God. Jesus, ang pag-ibig ng buhay ko. Purihin po ang Panginoong Diyos. Si Jesus sa buhay ko ito, ang tunay na bumago. Pag-ibig niya sa akin at sa'yo, tunay na wagas at di nagbabago. Praise God. Hallelujah. Si Jesus sa buhay ko ito, ang tunay na bumago. Pag-ibig niya sa akin at sa'yo, tunay na wagas at di nagbabago. Tunay na wagas at di nagbabago. Praise God. Hallelujah. Jesus, pag-ibig ng buhay ko, tunay nga hindi yung nagbabago po at wagas ang pag-ibig ni Jesus sa bawat isa sa atin. Ito po'y napaka mapagpalang gabi po. Malakas po ulan dito, no? At tayo po ay pinalad na makarating po on time ulit po para sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang mga gawain po na ito ay pangunahin po sa aking buhay dahil pinararangalan ko po ang Diyos. At tunay nga po, ito po'y taos-pusong pag-ibig na atin pong pwedeng maipakita kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Na talaga we have to be committed po sa lahat ng mga pagpapahayag ng kanyang salita, committed po sa mga Bible studies na katulad po nito.
At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat naging mapagpala po ang ipinatupad natin na pagba-Bible studies po para din naman po sa mga elders at sa kabataan. At tayo po'y nagsimula po nung nakaraang linggo sa pamamagitan po ng Bible sharing na ginawa po ni Sister Linda Bilog, isa po sa mga elder ng church natin. Kaya ito po'y iikot sa mga elders po natin para sila po ay sanayin upang makapagpahayag po sila ng salita ng Diyos, at sa susunod na linggo po tayo po ay mapalad na magkaroon tayo ng tagapagsalita. Ito po ay si Brother Greg, at sa susunod na linggo po si Brother Vic Soriano, at gayon din naman po si Francis, ang atin pong head ng kabataan, para talaga pong masanay sila. Alam niyo po, hindi po panghabang panahon na ako po'y naririto upang magpahayag ng salita ng Diyos. Kailangan may mga kahalili na rin po ako, at ganyan po ang training na ginawa sa atin po ni Pastor Noli. Naalala ko po several years ago nung buhay pa po ang ating senior pastor, na binigyan niya po ako ng break kasama po ang 4 pa ng mga assistant pastor niya upang magturo po every morning. At yan po yung nagsisimula ng 9:30 hanggang 10:00 po, para lahat po kami nate-train, hindi lamang po yung pastor. Kaya yun po ay magandang pagkakataon, ipinatupad ko po muli, at dahil po sa wisdom na nanggagaling sa Panginoong Diyos ay pwede na po tayong dumalo ng mas maaga-aga po para sa atin pong Bible studies na ginagawa po every Sunday, 8:30 po. Ito po hindi online, on-site Bible studies po ito na ating isinasagawa, lalong-lalo na sa atin pong mga kapatiran. Kaya po, pinagpalang gabi po. I hope na hindi naman po malakas ang ulan dyan. Tayo po ngayon ay live dito po sa atin pong tahanan sa Roxas District, Quezon City, at napakaubod po ng lakas ng ulan, Pag ako po'y nandun po sa amin pong 4th floor, kasi dun po yung amin pong kusina, namamasid ko po yung bandang eastern portion po, yung Marikina at Pasig. At dun po sa Marikina at Pasig, kuminsan pagka po nakikita kong dumidilim na po yung mga ulap, ay nangangamusta po ako sa mga kapatid. At tama nga naman po, every time na nakikita ko po na dumidilim po sa bandang Marikina, na pe-predict nga po natin na umuulan po ng malakas. Nawa po ay hindi naman masyadong malakas po diyan. Sa UST po kanina medyo malakas ang ulan po, pero tayo po ay pinalad na makarating po on time po muli. Bagaman medyo hirap ng konti po sa paglalakad ngayon, ay kailangan po ng panalangin po muli sapagkat medyo umaatake po yung gout ng kaunti, pero konting-konti lang naman po. Medyo meron naman po tayong kaunti po na baston, para tayo ho ay makalakad po, at nakasakay naman din po tayo ng jeep ng maaga. Kaya magandang gabi po sa bawat isa, at lalo tigit po sa atin pong mga kababayan san man kayo naroroon. Napakaganda, ang inawit po natin, Jesus, ang pag-ibig ng buhay ko. At ito po yung mga 1980s, 1990s na mga papuri songs na ginugunita natin, dahil yun po ay mga mahalagang awitin na nagpapaalala sa atin nung tayo po ay naging Kristiyano, at karamihan po sa atin ay mga matatandang Kristiyano na kay Kristo, Kaya magandang gabi po, maganda po ang topic natin ngayon, at taos-puso ko pong pinararating ang ating pong taos-puso din na pasasalamat, lalong-lalo na po sa buhay ng mga kapatid natin sa Estados Unidos, ang Cruz family, si Ate Lina po na palagi pong sumusuporta po sa atin, lalo na po sa broadcasting po natin, at lalo higit po ang mga kapatid natin na tumutulong po sa mga kapatiran na medyo malalabo po yung mata. Nag-announce po kanina si Sister Irma na meron tayong distribution din po na magaganap, lalo na sa mga kapatid natin. Ang priority po natin, sa Peace of Harvest at sa Puray Christian Church, regarding po ng mga reading glasses. Kaya doon po sa chat room, pwede nyo pong ilagay kung ano po yung lente po ng mata ninyo, o yung kinakailangan po ninyo na grado, para po kayo po ay mariserbahan na po sa pagdating po ng ating mga reading glasses na magmumula pa po sa States. Binabati din natin po, at ako po'y natutuwa dahil ang ating mga kamag-anak po, safe po sila sa Texas. Nagkaroon ng biglaang pagbaha po, at nabalitaan ko po na ang aking pong mga pamangkin
At ang aking pinsan po ay nagpunta po dun sa camp, no? Dun sa Texas, malapit po sa ilog at nagbaha nga po dun. Marami po ang mga nawala po na mga bata at kabataan at inanod ng baha. Pero sila po, safe naman po na nakaalis po sila. Kaya po salamat sa Diyos sa buhay po ng mga pinsan ko, Esquejo family at ang lahat po ng kanilang mga kamag-anakan doon. Binabati rin natin po ang ating pong mga taga-subaybay po dyan, ang Fabellar family, pati po ang mga taga-subaybay po natin sa Australia, si Pastor Nardito Manalang, si Auntie Mila, si Kuya Sani, sila Don Ian, Joy, Maricar, tsaka po si lahat-lahat po sila dyan, ano, ayun po, magandang gabi po sa inyo dyan sa Australia at 11 o'clock na ho yata dyan. Ayan. Kaya magandang gabi rin po sa atin pong mga kababayan dyan po sa Canada. Sana po ay napapakinggan nyo po kami ng malinaw, lalo-lalo na sila Eunice po at ang kanila pong buong sambahayan dyan sa dyan po sa United Kingdom or sa London. Yan sila Jojo, kamusta na po kayo dyan? Sana po makipag-communicate din po kayo dahil namimiss na namin kayo. Bagaman talagang sinusubaybayan po ni Jo yung ating mga istorya palagi sa Facebook. Ano. Sana Jo, makipag-communicate ka rin po sa amin dahil namimiss ka na rin namin. At gayon din naman po ang ating mga kapatid po dyan, ang Gutierrez family. Sa mapagpalang gabi po sa lahat ng ating pong mga kamag-anak din po at mga kapatiran. Sister Aster po at saka si Ivan dyan po sa Middle East. Kamusta na po kayo? Sila Ate Ellen po at saka sila Sean. Kamusta na? Ayan po sila Alex at saka po si Len Dungo. Ang buong Dungo family po. Magandang gabi rin po sa pamilya ni Renuel. Magandang gabi sa inyo dyan. At gayon din naman po sa atin pong mga kababayan po na nakasubaybay po. Magandang gabi rin po sa atin pong kapatid po, no, na sila Paulo at saka po, ayan po, sila Shed at saka po si Kisha Amara. Good evening din po sa Japan, ano po, mapagpalang gabi po mula po diyan kay Midori at gayon din naman po kay Lizette at kay William. Maraming salamat po. Sa huling bahagi po ng July, tayo po ay naimbitahan po sa Tugigaraw. At doon tayo ho, kung loloobin ng Panginoong Diyos, magbo-broadcast ng atin pong Bible studies. At gayon din naman po, tayo po ay tutungo after that. Medyo hectic ang schedule natin dito naman po sa Batangas. Diretso na po ako from Tugigaraw going to Batangas po, no? Sa mga invitation po natin para sa mga academic function po. Nire-represent po natin kasi ang ating paaralan po, lalo na pag may mga bisita po tayong dumarating po na mga international professor po, ay tayo po itinatalaga at ina-assign po para ipaliwanag po ang kasaysayan ng pinakamatandang universidad po sa buong Asia. So it's an honor and a privilege po na binigyan tayo ng katungkulang ipaliwanag sa mga bisita nating foreigner po ang kasaysayan po ng UST. Matanda pa po sa Amerika yung school ko, no, 1611. Kaya magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan, saan man po kayo naroroon, Luzon, Visayas at Mindanao po. Binabati po natin si Nanay Soli kanina at gayon din naman po si Joyce. Kamusta ka na? Si Joyce Rebuenan po at saka si Tilar Salvador. Mapagpalang gabi po sa lahat ng audience po natin. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa pagpapatuloy po ng epekto ng kasalanan, ano ho. Hindi lang po yung atin pong mga consequences, kung hindi yung pinipili ng tao. Tayo pa ay nagiging alipin at nagiging patuloy po na malaya sa kasalanan. Kasi pag tayo po ay alipin, mahirap po yung kapatid. Hindi pa tayo napapalaya ni Jesus. Pero kung tayo po ay malaya, malalaman natin ang katotohanan at ang katotohanan po ang siyang magpapalaya sa bawat isa sa atin. Tayo po ay nagpapasalamat ngayong gabi kay Crisel, ano, lalo-lalo na sa pag-aasikaso po ng mga grocery po ng aking biyenan na senior citizen po kasi by August pa yata po makukuha at binigyan po kami ng voucher. Salamat talaga sa Diyos, Crisel, sa pagtulong po kay Papa ha. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At hindi ko po nakakalimutan si Sister Mila at saka po si Sister Opelia Arellano. Sister Mila, Felipe, ayan po, at saka si Ate Fe, Sister Fe,
Yan po, dalawang mga kumari natin na binabati natin na magandang gabi po. Pagpalain po kayo, lalong-lalo na, ayan po, si Alma. Ayan po, Alma nakalagay dito from Puray Christian Church. Magandang gabi sa inyo. At gayon din naman po ang atin pong kapatid na si Chloe. Ayan, yung anak po ito, no, ni Brother Nel. Si Chloe, kamusta na? At gayon din naman po ang buong Radovan family. Magandang gabi po sa inyo, Brother Nel, ayan po, tsaka si Sister Crisel, lalong-lalo na si Chloe na bumabati po sa atin. Nanay Soli, magandang gabi po sa inyo, pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos, lalo na ang prayer ko po sa buong Bautista family, pagpalain po palaging kalusugan po ninyo, at lalo't ang lahat ng mga negosyo po ninyo, yan. Kaya magandang gabi po kay Maribel Ray Buenan po, good evening po sa inyo. Sumainyo po ang Panginoon, si Jonaline. Magandang gabi, Jonaline. Kamusta ka na? Kamusta na pag-aaral? Ano ho? Si Sister Odi at saka po si Sister Irma ay kagalakan po na magkita-kita palagi sa panalanginan sa umaga. Alam niyo po kasi pagka po talagang mahal na mahal natin yung Panginoon, hindi natin makaligtaan po yung panalangin po eh. Kasi po ang prayer po ay lifeblood and connection natin. Kaya ako'y nagagalak, very active po yung morning prayer meeting natin. At ako po'y nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat po ng inyo pong panalangin din po sa akin. Sana po medyo tumila na rin po yung pananakit po ng ating sakong. Kaya kanina po, medyo late ng kaunti pero nakahabol pa rin po. Dala-dala natin yung ating baston. Kasi ang sakit to, medyo masakit po ng kaunti. Pero inuman lang ng maraming tubig at saka po dahan-dahan lang sa paglalakad po dahil hindi na po tayo bumabata. Talaga pong may mga lumalabas na ng mga sakit katulad ng mga rayuma po at saka po mga gout. Pero hindi natin kiniklaim, no? I receive healing kasi sabi ko sa Lord kanina, Lord, masakit man yung paglalakad ko pero ako po ay nagagalak na magpunta po sa gawain na ito kahit na masakit po sa paa po ay dala ko yung baston ko kanina. Hindi tayo inalaw ng Lord, no, na malate. Mahal na mahal ko po ang Panginoong Diyos at dinedicate ko na po yung buhay ko. Every Wednesday yan, hindi mawawala. At kung loloobin ng Diyos, basta wala po ako sa eroplano, every morning po, kahit na malate pa ako sa eskwelahan, prayer muna bago trabaho. Bible studies muna bago sakit. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa po sa inyo. Ang atin pong pag-aaralan na topic po ngayon, may kinalaman po sa pagiging alipin natin o malaya sa kasalanan. Kasi ang tao po, gaya nga ng ating nabanggit, may nagtanong sa atin, ang mga hayop po ba o ang iba pong mga ginawa po ng Diyos, meron ho ba silang kapasidad na magkasala? Kasi ang ating definition po ng kasalanan, base po sa Biblia, sa unang Juan 3:4, sino man na nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa utos ng Diyos, no? Ang kasalanan po ay paglabag sa utos ng Diyos. Kaya po ang mga hayop po hindi pwedeng lumabag kasi wala silang free will. Hindi sila pwedeng makapamili ng mabuti o masama. Hindi po sila pinagkalooban ng Diyos ng hininga ng buhay at ng free will po o ng tamang pagpapasya. Kaya po sa gabing ito, ang tao kaya po siya maliligtas, kaya po siya mapapahamak dahil meron siyang kakayanang pumili kung siya ba ay magiging alipin o kung siya po ay magiging malaya sa kasalanan. Ayan. Kaya yan po ang pagpipilian, magiging malaya ka ba o magiging ikaw po ay alipin sa kasalanan. Pero bago po tayo tumungo sa ating pong pag-aaralan, tayo po muna ay dumako sa panalanginan upang hingin po sa Panginoong Diyos ang gabay at patnubay niya. Magandang gabi po, Panginoong Ama, at patuloy nagpapasalamat po ako. Ginabayan niyo po ako na makarating po kahit na masakit po ang aking pong talampakan ngayon, Panginoong Ama, pero by your stripes and by your wounds, I have been healed. Panginoon, salamat po at hindi po ako nadulas habang ako po ay naglalakad kanina. At maraming salamat po, Panginoong Diyos. Iniaalay ko ang buhay ko, iniaalay ko ang kagalakan kong maglingkod sa inyo. Wala pong sakit ang pwedeng makaharang. Wala po, Panginoong traffic ang pwede pong makaalis ng akin pong pag-ibig na ikaw po ay paglingkuran. Kaya Panginoon, salamat po sa mga pag-aaralan namin ngayon na maihatid ko po para po matuto ang mga kapatiran po, lalo na ang mga nauuhaw at nagugutom po ng iyong mga salita. At sa gabing ito, Panginoong Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga
lingkod na makikinig at patuloy pong lalakad sa kasulatan ninyo, na sila po ay lalong lumalim sa pag-ibig nila sa inyo at lalo pong maging malakas ang kanila pong pananalig at pananampalataya dahil sa mga aral po na ito na hatid ninyo. Hindi po kami perpekto, humihingi po kami ng kapatawaran, na kami po ay mapatawad po ninyo sa lahat ng aming nagawang pagkakamali, sa lahat po ng aming nagawang kasalanan, na kami po, Panginoong Diyos, ay hugasan po ng banal na dugo ni Kristo. At loobin mo po muli bukas, kami po ay malakas na magigising po upang makapanalangin at makapagpasalamat po sa lahat ng mabubuting ginagawa ninyo, pati sa mga pagsubok na nagpapalakas ng aming pananalig sa inyo. Kaya maraming salamat po. Bigyan nyo kami ng karunungan at kababaan ng kalooban. Huwag niyong alisin ang pag-ibig namin sa Diyos at lalo sa aming kapwa at sa mga tao rin po na hindi namin nakasundo. Kaya pagpalain niyo po ang inyong banal na salita. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Magandang gabi po muli sa bawat isa po. Gaya po ng aking sinasabi at sinasaad po sa inyo, no, mahalaga mga kapatid, na ang tao po'y pumili. Pumili siya kung siya po ba ay magiging alipin o magiging malaya ng kasalanan. Nagbibigay po ng choice ang Bible. Ano po ang gusto natin? Sabi ng Deuteronomy, pagpapala ba o sumpa? Gusto ba natin ng buhay o ng kamatayan? Sadyang ang tao po ang makapagpapasya kung ano po ang kanyang lalakaran. Kaya po sa gabing ito, lalong-lalo na ito pong atin pong Bible studies. Today is July 9, 2025 po. It's 7:23 p.m. po. Alipin ka ba, kapatid, o maging malaya ka sa pagkakasala? Kasi ang dalawang ito, iyan lang ho makikita natin sa mga tao ho na makakasalamuhan natin. Siya po ba ay malaya o siya po ba ay alipin ng kasalanan? Simulan
Ayan po, sorry ho. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Tayo po ay nag-brown out. Wala po ako. Thank you po kay Lord ano ho, dahil napakabuti po ng ating Panginoong Diyos at hindi niya po hinayaan na hindi manumbalik yung ilaw. Malakas po kasi ang ulan dito kaya pasensya na po mga kapatid, no? Medyo malakas po yung ulan. Kaya I hope kung kayo po ay nakakapanood na at naibalik na po natin ang normal broadcasting po natin, paki-type na lang po dito po na amen. Paki-type na lang po amen. Purihin po ang Panginoong Diyos. I hope na naririnig nyo pa po ako. Nandyan pa po ba kayo dahil nakikita ko naka live streaming na po tayo. Ayan po. So, ako po ba'y napapanood po ninyo ngayon o nakikita ninyo? Ayan po. I hope na kayo po ay mag-type po ng amen. Ayun po, salamat po Sister Aster. Tayo po ay nakakaranas ng power interruption po ngayon. Then napakalakas po ng ulan. Napakalakas po ng ulan. Kaya po, I hope, ayan po, nag-amen na sila. Salamat po sa mga kapatid natin na nanumbalik po tayo. Pakipag-pray po yung ating internet connection dahil malakas po ang ulan dito. Nagkakaroon tayo ng power interruption po. So, gaya nung hindi pa naman po masyadong marami yung atin pong tinatalakay, ano ho, ang pinag-aaralan po natin ay maging ang tao po ba ay alipin o malaya sa kasalanan. Dalawa lang po ang makikita natin na makakasama natin o makakatabi po natin ano ho, habang tayo po ay halimbawa po ay nasa isang lugar o kaya po ay nakikisalamuha sa ating opisina o sa mga kamag-aral natin, ang tao po ba ay alipin o malaya sa kasalanan. So sa isang talata po ng Biblia, nais ko pong basahin po sa inyo, ito pong sinasaad po ng Juan 8:34 hanggang dito po sa 36. Ano po ang sabi ng John chapter 8 verse 34 to 36? Yamang ang ating tinatalakay mga kapatid ay tumutungkol po dito po sa pagiging alipin po o ang isang tao po ay malaya sa kasalanan. Ang sabi po dito, I hope nakikita nyo po no dahil medyo maliliit po yung mga letters. Sabi po dito sa Juan 8:34 hanggang 36. Sumagot si Jesus, pakakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakilanpaman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Sabi po ng talata ng Biblia, meron po ditong alipin ng kasalanan at meron po tayong tinatawag na tunay na malaya. Kaya po, dalawa po ang consideration natin ngayon sa buhay ng isang tao. Babalik lang po ako dun sa topic natin kanina. Ang tao po, it's either ikaw po ay alipin o ikaw po ay malaya na sa pagkakasala o sa kasalanan. Kaya po, dito po sa mga talata ng Biblia na atin pong nabanggit, no? Inire-reiterate po, paulit-ulit po na sinasabi ni Jesus, pakakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. At ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakilanpaman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga ay tunay na magiging malaya. So may pagkukumpara po rito si Jesus, ano ho? Kino-compare po ng ating Panginoong Hesukristo po yung pong pagiging malaya, tunay na malaya at pagiging alipin. Sa isa pong miyembro ng pamilya, lalo na po sa setup ng mga Israelita, ang mga kabahagi po ng pamilya, they are family members or miyembro po ng pamilya na kadugo. Sila po bumibili ng alipin o kaya sila po ay may mga inuupahang alipin. Yung alipin po, hindi po yun kadugo. Kaya may mga aktibidades po o kaya may mga gawain na hindi sila kasama. Manapa nga ho, yung kanilang tinutulugan po, iba po sa tinutulugan ng mga amo o ng mga kapamilya.
Kaya nga sinasabi ni Jesus dito, pag tayo ho ay alipin ng kasalanan, tayo ho ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Hindi po sinabi ni Jesus na hindi ka na magkakasala. Pero yung heart's desire po ng alipin ng kasalanan, tuwang-tuwa siya pagka siya po ay gumagawa ng kamalian, pagka po siya gumagawa ng kasalanan. Kaya nga po sinabi ni Jesus, no, ang alipin ay hindi siya kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit pag ikaw po ay anak, ibig sabihin legitimate po, kadugo ka ng may-ari ng bahay o kadugo ka ng may-ari po ng tahanan, nakalagay dito, kasakasama siya ng kanyang pamilya magpakailanpaman. At kung yung anak na ito, no, nabugtong na anak ng Diyos, ang siyang magpapalaya sa atin, kahit dahil nga tayo nasa tanikala ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, tayo nga po ay magiging tunay na malaya. So sa gabing ito, dalawa po ang pagpipilian ng atin pong mga tagapakinig. Ikaw ba ay nagpapatuloy sa kasalanan o gumagawa ng kasalanan? Ikaw kapatid ay tinaguri ang alipin ng kasalanan. Ngunit kung si Kristo po ay tinanggap ninyo at ikaw po'y lumalakad sa liwanag ng kanyang kautusan, ikaw po ay tunay na malaya. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Ayan. Ngayon, Pastor, sinasabi ko sa sarili ko, ako po'y pinalaya ni Jesus. Well, then good po kung kayo po ay genuine na pinalaya. Pero sa gabing ito, no, saliksikin natin, siyasatin natin, suriin natin, talaga bang tayo po ay alipin pa ng kasalanan o tayo'y tunay na malaya na kay Kristo? At sa gabing ito po ang layunin ng ating pag-aaral. Ikaw ba ay alipin o ikaw ba ay malaya na mula sa kasalanan? Ano po ang litmus test? Ano ho? Sa chemistry po 'yan. Dati nung kami po ay, nag-aaral pa 'no, sa laboratorio meron po tayong tinatawag na litmus test, yung acid test na tinatawag ano, para malaman mo kung potassium permanganate ba yung ano po 'no, yung, hawak-hawak niyo na chemical. Nag-iiba po siya ng kulay. So ibig sabihin natin kailangan subukin natin, kailangan suriin natin kung ano po talaga ang kulay natin. Tayo po ba ay nasa puti o nasa itim? Yung itim po, puwedeng yan mag-represent po sa alipin ng kasalanan. Ang puti po puwedeng, magrepresenta po 'no, sa, tinatawag natin po na kalayaan natin mula sa kasalanan. Papaano natin made-determine kung tayo ho ay patuloy pong nasa tanikala o alipin ng kasalanan o tayo po'y pinalaya ng tunay na malaya na mula sa pagkakasala? Unang katanungan po natin, ano ho? Ang iniibig mo sa buhay, ano 'yan? Sino 'yan? Ano po yung first love mo, 'no? Kasi kung ano ang ginagawa mo, kung ano ang prayoridad mo, kung ano po yung commitment mo, diyan lalabas yung buhay mo, kung ano po ang iniibig ninyo. Ano ba ang priority mo? May ganito pong talata po 'no, para malaman natin, ano o sinong iniibig mo sa buhay mo? Eto, kaya ginawa ko pong question, ang iniibig mo sa buhay, ayan po. Ang sabi po ng unang Juan dito po sa 5, sa 15 hanggang 16. Sa book of 1 John chapter 2 verse 15 to 16, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan, sapagkat ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. At ang lahat ng nanganasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Purihin po ang Diyos. May distinction po kung sinong iniibig nyo sa buhay ninyo. Ano bang priority mo? Do you enjoy in doing sin? Lust of the eyes, ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15. Lust of the flesh, pride of this world sa Tagalog po. Yun pong pag-ibig natin dun po sa nasa ng laman, sa nasa po ng mata, nasa pagmamalaki sa buhay na ito. O ang ating pag-ibig po ay nasa Diyos. Kasi kabaliktaran po yun We love things that are spiritual, mga bagay na hindi nakikita, mga bagay na kaluluguran ng Ama, mga bagay na tinuturo po ni Jesus. Kung ang ating pag-ibig po ay para po sa mga bagay na makamundo na ito, alipin ka ngayon ng kasalanan. The lust of the eyes, yung nasa ng mata, yung pong nasa po ng atin pong laman, lahat po yan
Sinabi na natin nung nakaraang linggo po, yung walang taros na pagsasaya, yung pangkukulam, yung pong pakikiapid, yung pagpatol po sa kapwa lalaki at kapwa babae, yung pong atin pong sinasabi no na pagmamapuri, pagmamataas, paglalasing at lahat ng mga katulad nito. Sinabi na po natin yan sa aklat ng Galasya at lahat ng mga bagay po na ito mga bagay po na mga karnal, mga bagay po na makamundo, mga bagay po na pumupukaw sa nasa ng mata, sa nasa ng laban at sa pagmamalaki po ng mundong ito. Kaya pati po yung atin pong labis na pag-ibig sa kayamanan, yung atin pong labis na pag-ibig sa atin pong sariling kagandahan, yung atin pong paghawak po sa kapangyarihan, ayaw mo nang bumaba sa pwesto mo dahil ang gusto mo po, no, yung pagmamalaki ng mundong ito, lahat po yan ay tanikala po o pagkakaalipin sa kasalanan. Pero gaya nga ng sinabi ni Kristo kanina, no, siya po ay anak. At kung ikaw po'y pinalaya ng anak, tunay ka na magiging malaya. Mga kapatid, uulitin ko lamang po ang paalaala po dito po sa kung ano o sino ang iniibig mo sa buhay mo. Ang sabi ng verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng mga nasa sanlibutan, yun pong pagnanasa ng laman, yung pagnanasa ng mata, at yung pagmamalaki sa buhay na ito, ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Kung mahal po natin ang mga bagay na makamundo, kung mahal po natin ang lahat ng paggawa ng kasalanan, wala po sa inyo ang pag-ibig ng Ama. At kung wala po yung pag-ibig ng Ama, nasa tanikala ka ho ngayon ng kasalanan. So pinapipili tayo, sanlibutan o yung Ama? Okay. So dadalawa lang ho yan. Maski po sa inyo, masasagot nyo po yan. Ano ang prioridad ninyo sa buhay po ninyo? Hindi po nangangahulugan na tayo po'y uma-attend po ng kada linggo po, hindi na tayo alipin ng kasalanan, ano? Sa buong araw na ginawa ng Diyos, may puwang ka ba sa kanyang salita? May puwang ka ba sa panalangin? May puwang ka ba na kahit nagtatrabaho ka, ipahayag mo ang salita ng Diyos? May puwang ka ba sa puso mo na i-share, lalong-lalo na sa mga kapwa na hindi po kaya, no, na makapagpalakas sa kanilang sarili, kailangan po i-share ninyo yung salita ng Diyos. Sabi nga po ng mga disipulo, libre ninyong tinanggap, libre po ninyo na ipahayag. Naalala ko po yung isa po naming kapitbahay dito. Ang sabi po sa akin, Pastor, hindi po ako mayamang tao. Wala po akong kakayanan na magbayad po ng pari. Sabi ko po, ano po ba ang gusto ninyo? Nabalitaan ko po na kayo po ay pastor. Pwede nyo ho ba na kahit paano lang po ay mag-service po sa patay. Sabi ko, wala kayong dapat alalahanin. Bigyan nyo lang po ako ng isang basong tubig para maibsan po yung aking kauhawan habang nagpapahayag po ako. Pero padalohin ninyo lahat ng mga kapitbahay na naririto dahil may magandang mensahe po ang Diyos. Alam nyo mga kapatid, nung nasabihan po ako noon, minessage po ako na dumiretso na. Alam nyo po, that is our love for the Lord Jesus Christ. Hindi na po kinakailangan na, ay, may bayad ba yan? Meron po ba yung pagkain o may kapalit po ba? Alam nyo, pag mahal po natin ang Diyos, lahat ng kanyang pinagagawa, hindi po mahirap yan kapatid eh. Ang trabaho po, pwede pong mag-leave dyan, pwede pong mag-absent dyan kapatid. Ano? Pero ang gawain ng Diyos, hindi dapat pinuputol. Bagaman sabi nga ni Pablo, pwede kong gamitin ang karapatan ko, no? Mula sa inyo. Hindi ko ginamit ang aking karapatan. Kaya nga po, ang pag-ibig po natin sa Diyos, kailangan nagma-manifest po yan. Hindi po sasabihin natin, mahal kita kapatid, meron akong pag-ibig para sa mga gustong dumalo. No. Ang pag-ibig po sa ating sinasabi ng Panginoong Diyos, hindi tayo umiibig sa pamamagitan ng nguso natin, gumawa ho tayo bilang bunga ng pananampalataya natin to show our Lord, to show our God, our love for Him. Karamihan po ng mga tao ngayon, mga kapatid, nakafocus na po sa ano pong mabibigay po ng nasa nung laman nila. Yung nasa po ng mga mata nila, no? Yung pong whims and caprices po ng mga mata. Kung ano po yung nais ng kanila pong pagmamapuri o pagmamalaki ng mundong ito. Inuulit ko po, sa katanungan po na ito, sino talaga o anong iniibig mo sa buhay mo?
Sabi po ulit ng ating Panginoon, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kung hindi sa sanlibutan. Kaya ano pong priority natin? Mahal natin ang sanlibutan o mahal natin ang turo at aral ni Kristo? Pangalawa, kapatid, para ma-determine ninyo alipin ba tayo o hindi, no, ng pagkakasala. Kailangan, mga kapatid, malaman ninyo ano bang ninanais mo sa buhay. Ano po ang preference ninyo? Ano po ang gusto ninyong lakaran? May ganitong talata po sa Biblia, no? Yung unang katanungan natin, ano ba o sino iniibig mo? Pangalawa po, ano ang nais mo sa buhay mo? Sabi po dito ng Mateo 7:13 hanggang 14, ito po yung choice, no? Anong nais nyo po? Ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan papunta sa kapahamakan, at ito ay dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan papunta sa buhay, at kakaunti lamang ang nakakatagpo niyaon. What is your priority? Ano po ang ninanais ninyo? Kapahamakan o buhay? Kayo po pumili ngayon. Pwede nyo pong i-type dyan. Ano pong gusto nyo? Kapahamakan o buhay? Ang kapahamakan po, easy, no? Easy to do, easy to get. Ibig sabihin po, yung pong pangkaraniwang tinuturo ng mundo na ito, no? Pangkaraniwan po na pagsamba sa Diyos, yung pangkaraniwan po na pag-distort po o pagmamali po ng kanyang mga salita, madali pong gawin yan. Madali po yung lakaran ng mga tao po na mapapahamak. Pero pinapipili tayo ng Diyos. Saan kayo lalakad? Sa maluwang na daanan kung saan tutungo sa kapahamakan, o sa makitid at makipot po na daanan kung saan makakasumpong kayo ng buhay? Ano ang nais natin? Dahil po madali po ang lumakad dun po na marami kayong kasama, marami po kayong madaling gawin, ano ho? At hindi nyo na kailangan pong pagsisihan yung kasalanan. Marami po ngayon mapapahamak. Bakit to? Turo po ng diablo yung kanila pong isinasa puso, no? Kaya po ako, hindi po ako naniniwala po doon po sa sinasabi nila, no, na basta tanggapin mo si Jesus, no? Tanggapin mo si Jesus, ligtas ka na. Hindi ho, magkakabunga po 'yun. Hindi po pwede na tanggapin mo si Jesus tapos ang bunga po nangangalo niya ka pa rin. Patuloy po yung atin pong pagnanakaw, patuloy binubugbog po natin yung mga asawa ho natin, o kaya po nangungupit po tayo. Hindi po gano'n. Maaaring gano'n yung dati mong buhay, pero lalakad ka na ngayon sa makitid na daan na kung saan ito po ay ginagabayan ng aral ni Kristo. Di ba sabi nga ho ng ating pinag-aaralan, sino man ang nagnanais na sumunod sa akin, kinakailangan ho talikdan niya o talikuran niya ang kanyang sarili, kargahin niya po yung kanyang sariling cross at sumunod sa akin, ano? Kailangan po, you have to deny yourself, no? Carry your cross and follow me. Hindi po madali po 'yun. 'Yun po ay pagsunod kay Kristo. Kaya nga ho, ano po ang ninanais natin sa ating buhay? 'Yun po ang magandang tanong, ano? Ano ba yung desire natin? Kanina ang pag-ibig ba natin nasa sanlibutan o nasa Ama? Ngayon naman po, ano pong ninanais natin sa buhay natin? Kapahamakan po ba o yung buhay? Kung gusto natin ng kapahamakan, doon tayo sa maluwang na daan, doon tayo sa aral na madali, doon tayo po sa hindi po papansinin ng kasalanan, doon po tayo sa yayaman tayo, doon po tayo sa kung ano-anong mga mirakulo po, no, na wala naman po sa salita ng Diyos ang nangyayari sa atin. Pero kung talagang tayo ho ay patuloy po na lumalakad sa salita ng Diyos, uulitin ko po, no? If you want to follow me, carry your cross, deny yourself, and follow me. Hindi po madali yon. Kaya po yung daan, pagsusunod kay Kristo, makipot, hindi po madali. At kakaunti lamang po ang nakakasumpong nun. Pero pag nakasumpong po kayo nun, ang inyo pong tataglayin ay walang iba kung hindi ang buhay na walang hanggan. So dun po sa mga ninanais natin, nandun ba tayo? Dun po sa maluwang na pintuan, hahantong sa kapahamakan, o naroroon po tayo sa makipot na pintuan, pero hahantong naman po
sa buhay. Can we all say amen, ano? Ayan. Kaya ganun po natin makikita, no ho, yun pong mga pinagpipilian. Kasi ang topic natin ngayon, ano ho, tayo ho ba'y alipin o malaya na sa kasalanan? Para malaman mo kung alipin ka pa o malaya ka na, ano po yung iniibig ninyo? Sanlibutan ho o yung Ama? Ano po ninanais niyo po? Kapahamakan o buhay? Ikatlo, kapatid, ano po yung mahalaga sa buhay natin? Ano po yung mahalaga? Naalala niyo po yung isang mayaman, na nais niya po, no, na sumunod kay Jesus. Pero tinest ni Kristo yung kanyang puso. Ano ang mahalaga sa buhay niya? Nagawa daw naman niya po ang mga kautusan, di daw siya pumapatay. Ang mayaman po sa Biblia daw po ay hindi naman nangangalo niya, hindi siya nagsasaksi ng kasinungalingan sa kapwa. Pero ano yung mahalaga sa buhay niya? Hindi po nakita ni Jesus na siya yung mahalaga sa buhay ng mayaman. Kaya po sinabi ni Jesus sa kanya bilang patunay po na nababasa ni Jesus ang ating isipan at ang ating puso, kung talagang nais mong sumunod sa akin, isa na lang ang kulang. Ipamahagi mo ang iyong mga kayamanan sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin. Yung pong mahalaga sa buhay ng mayaman, yung kayamanan, hindi si Jesus. Hindi siya sumunod. Kaya po dito po sa ikatlong katanungan natin, ano ang mahalaga sa buhay mo? No? Yun pa, katulad ba nung mayaman, no? Yung kanya pong pagnanasa ng laman niya. Kasi po yung kayamanan po yun, ano ho yun lust of the flesh po yun O si Kristo na espiritu, no? Yung aral ni Jesus na magpapalaya sa kanya mula sa tanikala po ng kasalanan. Kaya po sabi ng Galatians chapter 5 verse 16 to 17. Hopefully po sana inilalagay niyo po sa TV screen niyo po ito, no? Ang sabi po ng Galatia 5:16 hanggang 17. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigil kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano pong gusto ninyo? Mamuhay ayon sa espiritu o mamuhay ayon sa pagnanasa ng laman? What is your priority? What is important in your life? Yun po bang kayamanan? Gaya ng sinabi ko sa inyo, no, aanhin mo po yung bilyon, yung trilyon. Yung pinanggalingan ng kayamanan ninyo, illegal po. Maraming taong namatay. Maraming tao po ang nalulung sa drugs dahil sa kayamanan ngayon taglay-taglay ninyo. Kayo po ba ay malaya na sa kasalanan? Palagay ko hindi po. Ano po yung gusto ninyo? Taglay ninyo yung pong matinding kapangyarihan, hindi kayo pwedeng salingin, hindi kayo pwedeng questionin. Pinakamabigat po na kapangyarihan nasa kamay ninyo. Pero ikaw po ba ay nakakakilala sa Diyos o hindi? Kaya nga ho, ano po ang mahalaga sa buhay nyo? Uulitin ko lamang po, ipa-flash natin sa screen. Ang mahalaga ba sa iyo pamumuhay ayon sa espiritu o ang mahalaga po sa inyo ay ang pamumuhay ng pagnanasa sa laman? Again, ang pagnanasa ng laman, yun pong sinasabi po kanina sa unang 1:2:15 hanggang 16, ito pong pagnanasa ng mata, pagnanasa ng ating laman, pakikiapid, ito pong sa mata natin, mga malalaswang panonoorin, pagmamayabang, mga materialism, o yung pagmamalaki po, pagmamapuri po ng sanlibutan na ito. Yung pong kapangyarihan, yung maganda ka, marami kang connection, marami kang pera, baliwala po yan. Wala po yung pag-ibig ng Ama sa atin. Ano ang mahalaga sa buhay mo? Sabi ng Galatia 5:16 hanggang 17. Yung pong pamumuhay ayon sa Espiritu, kahit payak, kahit simple, kahit po hindi mayaman, kahit na ang bahay po natin barong-barong, kung minsan nga po ay tumutulo pa ang ating bubungan, o nakatira ka sa palasyo, pero wala ka namang Diyos sa buhay. Anong gusto niyo ho? Yung mahirap, na kontento, at may buhay na walang hanggan, o yung mayaman at makapangyarihang namumuhay sa laman na wala naman pong kaligtasan, kundi mapapahamak po sa dagat-dagatang apoy. Mamili kayo, kapatid. Ano ho ang pagpipilian natin? Pamumuhay po ayon sa Espiritu o pamumuhay ho ayon sa pagnanasa ng buhay mo? Ngayon, kapatid, sino ba yung atin pong Panginoon? Atin pong pinag-aaralan ngayong gabi po
untitled po. Kanina po'y naantala tayo. First time po ako naka-experience po ng power interruption at nag-brown out. Kasi po'y napakalakas, kumukulog pa nga ho dito kanina, no ho. Kaya doon po sa mga kakasubaybay lamang po, ang topic po na pinag-aaralan natin ngayon pong gabi na to sa Bible Studies, pinamagatan po nating alipin o malaya sa kasalanan. At yung pong teksto natin ay kinuha po natin sa aklat po ng Juan 8:34 hanggang 36. Kayo po ba ay alipin ng kasalanan o kayo po ba ay tunay na malaya na, sabi ni Jesus? At paano natin malalaman po para ho makita natin po at matest, suriin natin at patuloy po nating sikapin ano ho, na malaman ang kabatiran po, no? Suriin at atin pong saliksikin. Tayo ho ba ay malaya na o tayo po ba ay nasa tanikala pa rin ng kasalanan? Ang unang katanungan natin, anong iniibig mo sa buhay mo? Sanlibutan o yung Ama? Pangalawa, anong ninanais mo sa buhay mo? Kapahamakan ba, paglakad sa maluwag na pinto, o yung tinatawag natin na pagpili po sa buhay, pagpasok po sa daang makipot? If anyone would like to follow me, deny himself, carry your own cross, and follow me, ang sabi ni Jesus. At ikatlo ho, ano po mahalaga sa buhay mo? Yung mamuhay ka ayon sa Espiritu o mamuhay ka ayon sa pagnanasa ng laman? Hindi natin nakita po ito sa taong mayaman dahil ninasa niya ang kanyang kayamanan, ninasa niya ang kanyang kapangyarihan, at hindi siya sumunod kay Jesus. Pang-apat po, huli sa lahat, sino ba yung iyong Panginoon at sino ba yung talagang iyong Ama? Kaya nga ho dito sa atin pong ikaapat, sino ang Panginoon mo sa buhay o ang Panginoon mo sa buhay, no? Ang sabi ng Juan 8:44 hanggang 45. Ito medyo masakit na aral ito. Dalawa lang ho makikita nyo ho sa mundo ngayon. Ang tatay nila, ang diablo o si Satanas, o ang tatay nila, yung Ama po sa pamamagitan ni Kristo. Ayan. So, alin po ba tayo? Sinong Panginoon natin at sinong Ama natin? Sabi po ni Kristo dito po sa Juan 8:44 hanggang 45. In the book of John chapter 8 verse 44 to 45, ang diablo ang inyong ama. So meron palang mga tao, no, na sila po ay kakampi ng diablo. Kakampi po at ang Panginoon nila si Satanas. Ang sabi po ulit dito, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ng ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sapagkat sa simula pa ay siya po'y mamamatay tao, hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ayaw ninyong maniwala sa akin. Sino po ang gusto nating Panginoon? Sabi po ni Jesus, ayaw ninyong maniwala sa akin sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino po ba gusto nating ama natin? Ama po ng kasinungalingan? Ama po na walang puwang po sa kanya ang katotohanan? Ama po na mamamatay tao po siya? He came to kill, steal, and destroy? O yung sinasabi ni Jesus, ayaw nating maniwala sa kanya sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Sino po ang ating ama? Yung ating amang nasa langit sa pamamagitan ni Jesus o yung pong diablo ang inyong ama? Mga kapatid, dadalawa lang po ang Panginoon natin sa mundo na ito. Ang inyo pong makakasalamuha, makakasakay po sa bus, o kaya kaibigan ninyo, churchmate ninyo, o maging ang inyong kapitbahay. Dalawa lang ho yan. It's either sila po ay anak ng diablo o sila po ay anak ng Diyos. For those who receive Him, for those who believe in His name, sabi ng John chapter 1 verse 12, He gave them the right to become children of God. Kaya tayo po nananampalataya, tayo po nananiwala kay Jesus, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na maging anak niya. So tayo po yung tinutukoy dito. Pero kapatid, may bunga po yan. Meron pong fruits para atin pong malaman. Kaya po, dito sa ating pinag-aaralan, dalawa lang naman ho yan eh. Ikaw po ba'y nagpapatuloy sa kasalanan? Nandun ka pa rin po sa pagiging alipin. Pero kung pinalaya ka na ni Jesus, sabi po ng John chapter 8 verse 32 makikilala ninyo ang katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. At ang katotohanan na yan ang siyang magpapalaya sa inyo. Nag-e-enjoy ka pa rin ba sa pangangalo niya? Na-e-excite ka ba na nakawan yung opisina ninyo?
Gustong-gusto mo ba na binubugbog yung misis nyo? O kaya po kapagka ikaw po nakakapangupit, nakakapandaya, nag-e-enjoy ka at talagang wala kang konsensya, kapatid. Baka po alipin pa rin kayo ng kasalanan at wala pa rin ang buhay na walang hanggan. At gayon din naman po, sino ang Panginoon ninyo sa buhay ninyo? Yun po bang Panginoon na pinagsisilbihan natin? Yung pong Panginoon po ng langit at ng lupa? O ang Panginoon po ninyo walang iba po kundi ang kayamanan po at ang lahat po na maibibigay ng pagnanasa ng mundong ito. Bilang pangwakas, kapatid, dalawa lang ho yan maglilingkod ka o kaya po ikakapautan mo. Iibigin mo po ang Panginoon mo o kaya naman po ay hahamakin mo ang iyo pong pinaglilingkuran. Mga kapatid, bilang pangwakas po, ito po ang aking iiwan sa inyo, no? Ito pong sinasabi po dito po sa aklat ng Mateo 6:24. Walang alipin na makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. Paglilingkuran niya ng tapat ang isa at hahamakin naman ang ikalawa, sapagkat hindi niyo maaaring panglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Mga kapatid, you cannot serve two masters at the same time. It's either you're going to love the other or hate the one, or you are going to serve the others and do not serve the other one, no? You cannot serve both God and money. Kaya nga po, ano po ang tanikala ninyo ngayon? Yan po ba yung kayamanan? Yan po ba yung katanyagan? Yan po ba yung pong kayabangan? Yan po ba ay mga bisyo na pinagbabawal? Ang Panginoong Hesukristo lamang po ang makapagpapalaya sa inyo. Lalong-lalo na sa mga bisita namin, maaaring dumaan po ang newsfeed na ito at kayo po ay nasa tanikala ng pagkakasala. Si Kristo lamang po ang makapagpapalaya po sa atin mula po sa kasalanan. At ang pagpapalaya po sa kasalanan na yan, pwede niya pong gawin. Hindi po tayo pwedeng magsilbi sa dalawang Panginoon. Napakaklaro po, kapopootan natin yung isa, iibigin naman natin yung pangalawa. Paglilingkuran ng tapat yung isa, at hahamakin ng ikalawa. Hindi po pwede bilang isang Kristiyano, tayo po ay malaya at pagkatapos po ay nasa tanikala pa rin ng kasalanan. Hindi po pwede na isang Kristiyano po ay naglilingkod sa Diyos at pagkatapos po ay naglilingkod sa pita po ng laman. Mga kapatid, maraming salamat at tayo po ay na-restore sa atin po kanina na pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ako po ay nagpapasalamat dahil yan pong kuryente ay napaka-static, pero niloob pa rin po ng Panginoong Diyos. Kasi po kung hindi po niloob ng Lord, hindi na tayo makakapag-resume po at hindi babalik ang kuryente at hindi po babalik ang ilaw. Pero layunin po ng Diyos, maipahayag ang pinag-aralan natin ngayon, pinamagatan po nating alipin ka ba o malaya sa kasalanan. Tayo po ay nagpapasalamat ngayong gabi at kung ninanais nyo po na makapagtanong, hindi natin po inihinto yung palatuntunan natin, pwede kayong magtanong po sa inyo pong pastor. Kaya yan po ang ating number. Pwede nyo po akong i-reach out. Pwede po kayong mag-message. Huwag nyo laba po ako tatawagan katulad ng na-experience natin dati para hindi tayo makapag-broadcast. May isa pong medyo hindi po yata natin kakilala yon at nasa newsfeed po na kasi naka-advertise ang atin pong number, tinawagan tayo ng tinawagan. Pero meron tayong isang katanungan dito, ito po ay maganda, no? Bakit ang binabanggit na Panginoon dun po sa binasa ninyo sa Mateo 6:24, Diyos at kayamanan? Okay? Diyos at kayamanan. Bakit hindi po si Satanas? Kasi Diyos at si Satanas ay yun po yung mag-opposite So bakit ang binabanggit na Panginoon sa Mateo 6:24, ito po yung verse kanina, yung conclusion, you cannot serve two masters at the same time. It's going to you're going to love one and hate the other. It's going to for you to serve the other and unserve the other one, So you cannot serve both God and money. Bakit po ganon? Diyos at kayamanan. Ang Bible po kasi punong-puno po ng tinatawag nating metaphor. Ang metaphor po, yung pagwawangi sa Tagalog po yan, ang pagkukumpara. So, yung pong kayamanan is a comparison po with Satan. Not necessarily po yung kayamanan, dahil hindi ho masama kayamanan.
Pero sa talata po ng unang Timoteo, doon po sa 6:10, ang sabi po doon, ang pag-ibig po sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. So pag pinili po natin ang kayamanan over sa Panginoon, ito po ay parang pagpili na rin kay Satanas at sa kanyang kampon sapagkat mas inibig natin ang salapi. Hindi po dapat ganon. Ang pag-ibig po sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya po pag pinili natin ang salapi, gaya po ng sinasaad po rito, you cannot serve God and money. Pareho, no? So isa lang pipiliin mo, it's either you are going to love one and hate the other. Pumapatungkol po kasi ang pag-ibig sa kayamanan kay Satanas. Pumapatungkol po ito sa pag-ibig po no sa salapi doon po sa lahat ng uri ng kasamaan. Remember, the love of money is the root of all evil. At yun po yung comparison. Hindi po sinabi doon, hindi nyo pwedeng paglingkuran ang Diyos at paglingkuran si Satanas. Ang Biblia po ay punong-puno ng metaphor. Inihalintulad po ang pag-ibig sa kayamanan kay Satanas at ang pag-ibig po sa salapi doon po sa Diablo. Kaya po parang pumapatungkol din dito, you cannot serve God and Satan at the same time. Kayo nga lang po, kinompare lang po, you cannot serve God and money at the same time. Yan po. Kaya muli ho, nagpapasalamat po tayo at I hope po na address natin po ang katanungan na yon. Bakit ang binabanggit na Panginoon sa Mateo 6:24 ay ang Diyos at kayamanan. Ayan po. So magandang gabi po sa bawat isa at muli po tayo po ay natapos. Sana po tayo po ay may kalakasan pa makapasok bukas o kaya po tayo po muna ay magpagaling dahil medyo humihilab po yung akin pong ano bang tawag ko dito? Ito pong Achilles heel. Ano ba to? Sakong, yung sakong po. Dahil hirap po tayong maglakad ngayon, nakabaston po. Pero gayon pa man, isama niyo po ako sa panalangin para po muli po tayong makapasok po bukas dahil may office work po tayo. Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy, huwag tayong mawawala ng tiwala sa Panginoon. Tayo po ay malaya na mula sa kasalanan, pinakawalan na tayo sa tanikala po ng mga pagkakamali ng Diyos. Tayo po ay nagkakamali pa rin, pero hindi na po tayo nasisiyahan sa paggawa po ng kasalanan. Kaya mga kapatid, tayo po lahat ay yumuko, magpasalamat po tayo at patuloy natin pong dakilain ang Ama nating nasa langit. Muli, Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami dahil ang iyo pong pag-ibig ay hindi nagmamaliw. Alam ko po, Panginoon, lahat po ng mga dumarating sa aming pagsubok ay meron pong kapalit po na pagpapatatag ng aming pananampalataya. By your stripes and by your wounds, I ask for healing right now at nagpapasalamat po ako dahil nagampanan po ang inyo pong pagpapahayag ng salita ng Diyos at bukas po, Lord, kung loloobin niyo pong magising pa po kami, ay galak na galak ang puso namin for the prayer meeting po, Panginoon, for the breaking of the bread na walang humpay at wala pong patid na aming ginagawa po sa habag at awa niyo po. Mahal kita, Panginoon Diyos, at hindi po ako pwedeng pigilan, Panginoong Ama, ng kahit na anong sakit, ng kahit na ano pong mga hadlang, maski ang trabaho po, dahil mahal na mahal kita, Panginoong Diyos, at mahal na mahal ko po ang lahat ng kapatiran. Pagpalain nawa kami ng aming Diyos Amang nasa langit. Maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumamot panalangin sa banal po na pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po. Magkita-kita po tayo bukas ng madaling araw para sa panalanginan at sa darating po na linggo para po sa ating pananambahan. Magandang gabi po at sumaatin po ang kapayapaan ng buhay na Diyos.